So magandang tanghali mga kateknik. So nakahubad na naman tayo. Mainit na ang panahon, malapit na ang El Nino, no? So ang hawak ko dito ngayon ay ang ating dark blue na Brahma. Yan. So ito ay nasa almost 1 year old na. At ito ay nangingitlog na, no? Yan. So kasabay nito ng itlog yung ating project na yung dark project natin, no? Tapos inaabangan ko na yung ating Jersey Giant. Malapit na rin yung mga itlog, no? Yung atin palang project ay mukhang hindi nakakastahan pero nangingitlog. So hindi pero may kasama naman siyang rooster, kaya sana nape-fertilize nung rooster yung ating project. Kasi posibleng hindi kasi niya nakakastahan yung project natin kasi mas mataas pa yung hen kaysa doon sa ating rooster, no? Tapos kasabay pa nito yung ating light Brahma nangingitlog na rin, no? Magkakasabay silang mangitlog. Etong ating silky, ito, yan. Yung ating trio, trio na lang siya kasi kinatay ko na yung isa. Mababawasan na ulit pa ng isa pa. Yung dark, yung black na hen, may nagpa-reserve na niyan. Yan. So, ang nagpa-reserve niya ay galing Romblon. Yun. Nagde-deliver din pala po ako sa Romblon. Basta sagot niyo po yung pamasahe, no? Tuwing weekends po nagde-deliver ako. Yan. Ingay ng ating light Brahma na rooster. Matangkad yun, guys. So ito, halos kasing laki niya yung halos kasing tangkad niya yung light Brahma natin na rooster, no? Kasi nahirapan siyang kastahan ito. So pagdating nito, akala ko nakastahan na siya doon. Kaya lang after 3 weeks kasi namamatay na si Milya ng lalaki. Kaya dito ko na lang to pinakastahan doon sa ating light Brahma muna. Kasi nga hindi pa tayo nakakabili ng blue na yung kakulay nito na rooster, no? Ayan. Pero brinid ko na lang siya doon sa light Brahma. Tingnan natin kung maganda ang kulay, no? Tapos saka tayo bumili ng dark blue na rooster. Yan. Tapos meron pa tayo doon silky. May Peking duck akong i-release mga rooster. Medyo mahal, PM lang kayo. Yan. So ang Peking duck pala, para sa hindi nakakaalam, siya yung malinis na pato. Hindi siya basta-basta iinom ng tubig na madumi. Tapos mabilis siyang lumaki. 2 months pa lang, nasa 2 kilos na siya. Hindi tulad ng ibang pato na 6 months bago mo katayin. Ito, 2 months pa lang, 2 kilos na. Tapos, araw-araw din siya nangingitlog na. Yan. So, sa ngayon, nagpaparami pa lang ako ng ating hens para makaproduce tayo. Kung sakaling, kasi bala ko rin, after ko, halimbawa, makapagpasisiwa ka ng mga 100 to 200 na ducklings, magbabalot naman tayo. Yan. So, yun yung bala ko. Ito yung magiging kulungan ng ating pato. Yan. Ito. Ito ang ating building na to. So, dito ko muna nilalagay yung ating mga manok. Yan. Kung mapapansin nyo, medyo marami na ang bakante. Kasi marami na rin yung nabenta ko. Yan. Tapos, ito talaga ay babuyan dapat. Yan. Babuyan dapat to. Pero kasi nga na-compute ko na sa ngayon kung mag-aalaga ka ng baboy, lugi ka pa sa labor mo, no? Kasi 3 months yun yung pinakamababa bago mo ma-release. Okay naman sana kung pabiik mo siguro, no? Pero konti rin lang, guys, ang tubo sa sobrang baba ng presyo ng baboy dito, no? Nasa 120 to 140 lang. Siguro ang pinakaano ko 200 200 per kilo. Yan, okay na yung bentahan na gano'n. Pero sa ngayon hindi ako magbababoy. So focus tayo sa manok at sa Peking duck. Yung pabo,
ano na lang yun, pre-range ko na lang, katay na lang. Kasi masyadong hindi siya kung 250 to 300 per kilo, parang lugi pa ako sa patoka sa kanila. Kasi sobrang takaw nila kumain. Yan. So may mga azola tayo dyan. Yung mga gustong humingi, pwede, nagbibigay po ako. Ang azola po yung mga pwede nating ipatoka. Halaman po siya sa tubig. Pwede siyang ipatoka sa ating mga alaga, no? Manok, pato, yan, pabo, ganyan, no? So mataas din siya sa protein. Gusto kong magbigay kasi mag-El Nino, baka maubos yung ating naka-reserve dito. Makahingi naman ako sa inyo, guys. So yun lang, nag-update lang ako. May available pala tayo na Bantam Silky na sisiw. So mayroon pang parating, may papisa pa ako ngayong araw sana, kaya lang sana may mapisa kahit dalawa or sana lahat. Yan lang. Bye-bye.